Mga kaulam, ay ano gang pang-ulam natin? Ay iyan nga at ako'y nagprito ng tanigi, tapos ako'y ininit ko yung aking sinigang na corned beef. Diyos ko, hindi naman uminit, dinutdot ko na ng kamay ko, hindi naman uminit pala. Diyos ko po, Rude, ay 4 na minuto na sa microwave. Sino kaya ang may diferensya, ang pang-ulam o ang microwave? Siguro ika naman ninyo huwag dut-dutin at may kakain pa. Ay, Diyos ko po, ako lamang ang kumain niyan mga kaulam dahil ang inay hindi naman nangangain ng baka. Si Rima naman kumain na. So ako lamang ang alam kong kakain niyan. Kaya akin ang kinamay-kamay. Para malaman ko rin, abay hindi naman pala nga uminit sa microwave na iyon. Ano kayang nangyari? Ay maiba ko sa pulong, abay malapit na ang Pasko. Kayo bagay nakabili na baga kayo ng mga bagong damit. Ko po, kayo gay nakabili na ng mga malagkit, nagagawing suman, gagawing kalamay, gagawing tamales. Ari sa Batangas ha, kami noong mga bata pa, ganar ang inay. Mga ganitong panahon, ang inay nakabili na ng malagkit na pangsuman, na pangtamales. Hindi na makapagkalamay at yun ay mahirap gawin. Sa amin sa Batangas ay karaniwan ay mga lalaki ang nagawa ng kalamay at yun bagay mahirap haluin at yun ay palapot ng palapot. Yung mahirap na siyang haluin, masakit na sa braso. At ganitong panahon lahat ng mga batay may bago na ng damit. Diyos ko po, Rude, talaga namang noon ay naalaala ko kaming 3 magkakapatid na babae. Ito baga namang inay, hindi nagtatanong. Hindi man lang kami tinatanong kung ano ang aming mga gusto. Agad ang gagawin sa amin, dadalhin kaming 3 sa bayan. Agad ay bibili ng tela at dadalhin kami sa patahian at agad ay kami pare-parehas ng damit na daig pa sa amin ang kakanta sa peryahan. Hindi baga kami tinatanong ano bang gusto ninyong isuot, tayo sa palengke, kayo pumili. Naku, hindi. Agad yun bibili ng tela at kami dadalhin sa patahian o kaya naman dadalhin na kami sa patahian dahil ang mananahi noon may mga tela ng binebenta. Ay di pag Pasko kami pare-parehas ng damit. Dahil pa sa amin lagi ang a-attend ng choir o kakanta sa piyestahan na pare-parehas ang damit. Kami na may hindi pinapayagang mamasko at ika ng inay nakakahiya daw at taghirap daw ang buhay. Dapat daw kami pa ang nagbibigay sa mga ninong-ninong at saka sa mga ninang. Ay digay lugi pa sa nagpatahi ng damit. Ano gang saya nga ng Pasko nung araw, talagang kakaiba. Diyos ko po, November pala, ang October pa lamang, ang mga bahay punong-puno na ng parol. Yung parol na DIY, yung talagang tayo ang gumawa na parol. Yung hindi, dahil nga noon ay tinitipid natin ang ating mga sarili at hindi na nga nabili sa bayan ng mga pangdekorasyon, ay tayo na ang nagawa noon ng ating mga parol. 23 pala ang o 24 ng ang December ay talaga namang maririnig mo na sa aming mga kahanggan ang palakatan ng mga baboy at nagkakatay na at makikita mo talaga ang mga tungkuan ang mga lutuan ay usok-usok na at nagluluto na ng mga suma, nagluluto na ng mga kung ano-anong panghanda ng Pasko. Uli ang mga mangangaroling, anong dami ng mga mangangaroling. Bukod pa yung mga bata pagkagabi, talagang nakakatuwa at talagang nakaka-excite. Ay para bagang ngayon ikuan, hindi na gayong hindi na gayong kasaya. Ang kagandahan pa noon sa amin ay pag ganitong papasko, pagkakadami ng nahuhuling isda, ay di ang mga taay mapera. Pagkakadaming isda, dulong ay napakadami din ng dulong, ay di mapera ang tao. Kaya naman talaga sa amin, pag Pasko mga kaulam ay talaga namang bongga ang mga handa ng mga tao. Noon iyon. Ang pagkakaiba ngayon ay 100 hanggang 1. Gayon diferensya ng pagkakaiba nung noon at saka ngayon. Nooy sobrang simple pero sobrang saya na. Ngayon, lahat na ng dapat ay meron ang mga tao, meron na sila sa bahay nila. May mga video okay na, may mga kung ano-ano na. Tapos, ang mahigpit naman dito ay inumang-inom at barikang-barika naman. Kaya naman hindi na ma-enjoy ang mga okasyong gayaan. Tapos itinataon din yan, pabinyagan, lahat-lahat talaga naman. Kaya sobra naman talaga na sobrang sarap talaga noon idaos ang Pasko at bagong taon. Lalo na yung bagong taon na yan, talaga naman, ang putukan din ni putukan doon, ang mga kwitis, lahat ay meron. Napakasimple. Hindi kagaya ngayon na kung tutuusin ngayon, talagang computer age na, pero nababawasan, malaking bawas na ang saya ng kagaya ng dati. Ang masarap noon ipagkatapos ng Pasko, yung mga 26, 27, yung mga adobong, yung natutulog na ang taba, yung mga piniritong pork chop na talaga namang, ayun ang masarap, yung pagkatapos noon, yun ang pinakamasarap na kainan. Hindi yung mismong Kapaskuhan at busy ang mga tao. Ang pinakamasarap na kainan ay yung mga after 2 days na.
Doon mo na nanamnamin ang mga salad, ang mga buko salad, doon mo na nanamnamin ang mga adobong buto-buto, doon mo na nanamnamin ang mga putserong malapit ng mapanis. Walang kasing saya naman talaga at walang katulad ang Pasko nung araw. Hindi na siguro mababalik ang ganyang klaseng Pasko dahil ibang-iba na talaga ang henerasyon ngayon. Ibang-iba na lalong-lalo na ang mga kabataan at ibang-iba na ang paniniwala ng mga tao ngayon.